Good evening po sa bawat isang narito and even po sa live natin. Good evening po. Kinakabahan po ako. Pero by God's grace, alam ko kung matatapos po ang gabing to na may natutunan ng bawat isa. Amen po ba? So bago po tayo dumako sa share ko, pray po muna tayo. Hallelujah, Lord God Jesus. We praise you, Lord God. We glorify and magnify your name, O God, Lord. Sa gabing ito, patuloy nga, Lord, na ikaw lamang, Lord God, ang makita at maitaas sa aking buhay, Panginoon. Patuloy nga, Lord, na gamitin mo lang ako upang makapag-share, Lord God, ng iyong salita. At patuloy, Lord, na sa bawat lalabas, Lord God, sa aking bibig, Lord God, ay patuloy na maging kaluguran lamang sa iyo, Panginoon. At patuloy nga, Lord, na ihanda mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon, sa bawat ibababa mong revelation sa amin, O God. Patuloy namin na magawa, Lord God, yung pinapagawa mong para sa amin at patuloy na ikaw lamang ang maitaas sa aming buhay. We praise you, Lord God, in His mighty name. Amen. Amen. So, yung i-share ko po ngayong gabi is about how to receive the Holy Spirit. So, last Thursday po, medyo nasimula na rin po ni Pastor Hoben dahil kasama po to dun sa, regarding dun sa speaking of tongues, diba? Sa benefits ng speaking of tongues. So, ayan, yung how to receive the Holy Spirit. Una po, sa tingin nyo ba namimili ang Diyos sa pagbibigyan ng Holy Spirit? No, amen po. So, minsan, diba, hindi po nababase kung sino yung pagbibigyan ng Lord. Dahil, sabi nga po, start po natin dito sa Acts 10, 1-6. Basahin po natin. Hala, hindi nababasa. Sige, ako na po. Sabi po dito, sa Caesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, "Ano po iyon?" Sumagot ang anghel na siyahan ng Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa dukha. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilat ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. So, nung una po, sabi ko, hindi ko maintindihan bakit ganun. Hanggang sa kakabasa-basa ko rin po and sa paghingi ng guide ng Lord, sabi po dito, si Cornelio daw, isa siyang opisyal na hukbong Romano. Naniniwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya Hudyo. Isang anghel yung nagpakita sa kanya at sinabi sa kanya na papuntahin si Pedro at ipahanap si Cornelio sa kanyang mga tauhan. At sinabi ng Espiritu Santo kay Pedro na sumama sa kanila. And then, doon po dito po, nakita ko rin dito na, kasi diba yung mga, kapag hindi, dahil Romano siya, parang yung mga Romano po, correct me if I'm wrong, parang hindi sila ganong naniniwala kay Lord. Tama po ba? And then, kumbaga, dito po sa Acts 10 verse 34 sabi, nagsalita doon si Pedro, ngayon ko lubusang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. So, kanina, di ba, nagtanong din po ako na, doon po sa tanong ko kanina, meron po bang pinipili ang Diyos? So, dito pa lang po, sinabi na walang tinatangi yung Lord. And then, sabi po dito sa Acts 10:43, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. So, yung dito po sa verse na to, ito yung pinapasabing gawin kay Pedro at ginawa naman po niya. And then, dito po sa verse, maliit masyado, sa Acts 10:44,
sabi dito, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. So, nung narinig po yun ni Cornelius, nakarinig po siya ng faith. Nung nakarinig siya ng salita ng Lord, nagkaroon siya ng faith. And dahil po dun sa faith na yun, yun nga po, bumaba yung Espiritu Santo ng Diyos sa kanila, sa mga nakikinig. And then, sabi po dito sa Acts 10:45-46, sabi, namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din ng mga Hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. So, yung kanina nga po na nasabi ko kanina, na 'di ba hindi po namimili ang Lord kung sino yung bibigyan ng Espiritu Santo. And yung dahil po sa Espiritu Santo, yung benefits po nito is yun nga po, yung nakakapag-speaking in tongues. And then, yung sa next po, sabi po doon, God does not show favoritism. Sabi po sa Romans 2:11. Isa pa po yun na nagpapatunay na hindi talaga namimili ang Lord kung sino yung i-bless niya, sino yung bibigyan niya ng Holy Spirit. Amen po? Amen. But He will give anyone the gift of the Holy Spirit who meets the condition. Ano po ba yung condition na yun? Sabi po dito sa Ephesians 1:13, and you also were included in Christ. When you heard the message of truth, the gospel of your salvation, when you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. So, ayun po, 'di ba? Sabi doon, kaisa na tayo ni Kristo. Amen po. At sa bawat naririnig po natin na magandang balita ng Lord, patuloy nga lang natin to na paniwalaan. Amen po. And sa pagtanggap po natin sa believe natin doon, meron po yung kalakip na promise sa atin. Ano po yun? Yung Holy Spirit. Amen po. And di ba yung sa Holy Spirit po, meron pong fruits yan eh. Yung fruits of the Holy Spirit. Yung love, yung joy, yung peace, yung kindness, di ba? So kapag nasa atin po yung Holy Spirit, for sure po, mararanasan natin sa buhay natin yung mga bagay na yun. Amen po? Yes. And then, sa next po natin is what to do. So, ano nga po ba yung dapat nating gawin, di ba? Simple lang po. We just need to believe. Amen po. And, sa pag-believe po natin, ayun, dapat lang po nating paniwalaan kung ano yung mga magagandang balita na binigay ng Lord sa buhay natin. Tanggapin natin, i-receive natin. And then, why we need to believe. Diba? To know Christ, syempre, be saved and to receive the promised Holy Spirit. And then, ayun po, sa paniniwala po kasi natin sa Lord, diba? Continuous po yan eh. Continuous nating makikilala si Lord. Continuous nating mas mararamdaman yung pagkilos niya sa buhay natin. Continuous nating may experience kung ano yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Lord. And dahil na-receive po natin dahil po naniwala tayo, marireceive natin yung promise na Holy Spirit ng Panginoon. And sa buhay po natin, ang Holy Spirit po, kumbaga, yung fruits nga po kanina na nabanggit ko, 'di ba? Lagi po natin yung mapapractice. Lagi nating mas ma-enhance na lagi tayong magkakaroon ng peace na nanggagaling sa Lord kasi minsan 'di ba? Alam po natin na nasa atin na yung Holy Spirit. Amen po. Pero paminsan, yung mga fruits ng Holy Spirit, hindi po natin masyadong napapractice or na-exercise sa buhay natin. But, because patuloy tayo na nagbibilieve sa Panginoon at patuloy natin na mas nakikilala pa in a deeper way ang Panginoon, kahit
natitrain po yung bawat isa sa atin na mas mag-excel tayo na magkaroon ng fruits of the Holy Spirit. Amen po. Katulad na lang po yung patience, di ba? Simpleng ano na lang din po sa pagdadrive, no? Kahit sabihin mong okay naman, kahit, ayun nga po, parang may narinig ako one time, di ba? Parang kahit minsan na nakikinig tayo sa, ng mga music ng Christian song, pero biglang meron nag-cut sa'yo, hindi mo na alam ano sinabi mo, di ba? May mga ganun, pero kumbaga, ba't ganun, di ba? Pero, dahil po sa mga ganung bagay na everyday nating pinapractice, everyday nating tinitrain and ine-exercise sa buhay natin, patuloy na yung Lord naman yung kikilos sa buhay natin and patuloy na mag-grow tayo in the Holy Spirit of God. Amen po. Yes. And then, next po is, when will it happen? Kailan po ba natin marireceive yung Holy Spirit? Sabi po dun sa Acts 2 verse 38, Peter replied, "Each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit." So, ayun, after mo pong mag-repent sa Panginoon, immediately, marireceive mo po yung Holy Spirit. Amen po. Sa pagtanggap po natin, kunwari, may first timer po or hindi talaga nakakilala sa Panginoon, once po na tanggapin niya si Jesus Christ as our Lord and Savior, immediately meron na po siyang Holy Spirit eh. Kasama po yun dun sa pagtanggap niya. Benefit po yun dahil ni-receive niya si Jesus. And then, where will it come from? Sabi po sa 1 Corinthians 2 verse 12, "Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God." Yes. So, sabi nga po, si God po yung nagbigay sa atin ng Holy Spirit. And then, hindi nga po yun yung Spirit na nandito lang sa mundo, which is, ayun, yung Holy Spirit, kakaiba po yan eh. Sobrang marami po tayong matututunan sa Holy Spirit, marami po tayong mararanasang kakaibang bagay na nanggagaling sa Holy Spirit. Amen po. And then, yung next po natin dito is the baptism in the Spirit is an experience of the Spirit given after faith to faith. So, tinanong ko po yun eh. Sabi ko, yung Holy Spirit po ba, same din yun sa nabaptize ka ng Holy Spirit na? Magkaiba daw po yun eh. And, amen naman din po ang aking sagot doon. Kasi, siguro through experience ko na lang din po share. Di ba yung minsan po, yun nga po, yung katulad na lang nung kaninang nasabi ko, di ba minsan, alam naman po natin sa sarili natin dahil nakilala natin ng Panginoon na meron tayong Holy Spirit. Pero minsan po, iba po talaga kasi kapag nabaptize ka na dun sa Holy Spirit eh. Mas nag-overpower or kumbaga parang overpower ka na nung Holy Spirit. Hindi na yung spirito mo lang. Anointed ka na ng Panginoon. Kumbaga lahat, mas better yung term nga po na anointed ka na ng Lord. Anointed na yung spirito mo. Kumbaga parang mas malakas na kung ano yung spirito ng Lord kesa sa spirito ng katawan mo. Amen po. So, yung next po is, what is salvation? So, ang ibig sabihin po, di ba, ng salvation is being saved from sin. So, ayun, yung isang makakapagbigay din po ng verse dun regarding sa salvation is yung John 3:3. Sabi po dun, Jesus answered and said unto him, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." So, we must be born again po para to see the kingdom of God. So, ano po yung born again, no? Diba, yun po yung, kumbaga, mas better siguro yung term po na to have a relationship na kay Jesus Christ. Amen po. And then yung next po is Acts 3 verse 19. Sabi doon, "Repent ye therefore and be converted."
that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So, ayun, sabi nga, repent po. Talikuran po natin dito yung mga kasalanan natin. Mag-turn tayo ng 180 degrees. Amen po. Hindi yung 360 na babalik ka lang doon sa pagkakamali mo. Dapat matuto po tayo kapag nagkamali tayo. Siyempre, magsasorry ka. Pero, hindi ibig sabihin na nakakapag-sorry tayo sa Panginoon or nakahingi tayo ng kapatawaran at pinapatawad niya tayo, license na yon para magkamali tayo. And then, next po is yung Mark 16:16. Sabi doon, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. So, ayun, isa nga po ulit yun na as we believe in Jesus Christ and mabaptize po tayo, we will be saved. So, sa bawat paniniwala po natin, alam naman natin na yung Panginoon yung magpapa-strengthen sa atin eh. And hindi po, ang Lord hindi po siya namimili na, ayun nga po, hindi siya namimili, di ba? Kasi kahit nung naging makasalanan pa man tayo, minahal na tayo ng Panginoon. Amen po. Yes. And then yung next po natin is yung Colossians 2 verse 13. Sabi dito, and you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. So, ayun, nagsusupport lang din po ito na pino-forgive talaga tayo ng Panginoon sa mga pagkakamali at pagkukulang natin. And then yung next po is sa Romans 8 verse 9. Sabi po dito, but you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Dito po sa verse na to, sobrang maliwanag po, di ba, na hindi na tayo control ng sinful nature natin, which is yun nga yung kanina sabi po na hindi yung spirit na meron tayo na binigay ng Lord is galing sa Diyos, hindi po yung spirit na nandito lang sa mundo. And pagka meron po tayong spirit ng Panginoon, yun na po yung nagko-control sa atin. Kumbaga, parang kunwari, sample po, di ba, yung kunwari may iniisip kang gawing mali, hindi ka na yung, sige, gagawin ko na lang to kagad, or parang magkakaroon ka ng pag-iisip po kasi meron ka na ng spirito ng Diyos na nagsasabi sa'yo na mali yan, anak, or mali yan, huwag mong gawin yan. Nagkakaroon ka na ng pagdadalawang isip sa mga ganung bagay. And kapag wala pong spirit ng Panginoon, ibig sabihin hindi po niya tinanggap ang Lord. Amen po. So ibig sabihin hindi po siya belong doon sa pamilya ng Panginoon. And then yung next po is yung Matthew 25 verse 46. Sabi po dito, and these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. So once na tinanggap po natin ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng eternal life. Amen po. Sino po may eternal life dito? Taas ang kamay. Amen. And then yung next po natin is sabi, receiving the gift of the Holy Spirit is a real life-changing experience. Sobrang amen po ba dito? Yes. Ayun. So, di ba, yun nga po, once na meron talaga tayong Holy Spirit, sobrang iba na po yung nagiging experience natin sa buhay Nagiging sobrang maganda na po, kumbaga, merong mga times na may hindi kagandahan pero nahahandle na po natin dahil alam natin na yung Panginoon ay mabubuting bagay naman yung ginagawa para sa atin. Amen po. Sabi, and then yung next po natin is God has already given us the Holy Spirit. And if you're a believer, He is living on the inside of you right now. You don't have to beg for it or even ask for this gift. All you need to do is acknowledge the gift of the Holy Spirit and receive Him just like you would
any gift. Ayun. So, ayun nga po, 'di ba, nasa sa atin na yung spirito ng Panginoon. Hindi po natin 'to kailangang ibeg dahil regalo po ito sa atin binigay na po sa atin 'to Benefit na rin po ito nung pagtanggap natin sa ating kay Jesus Christ. And then yung next po dito is kung if ever po na meron pang mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon, hindi pa nare-receive yung Holy Spirit ng Panginoon, ano po bang ginagawa kapag pagkawala ka ng isang bagay? Ask, 'di ba? Ask po. So, ayun, yun yung isa pong talagang dapat nating gawin is to ask. So, sabi po dito sa Luke 11 verse 13, if ye then being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him. So, hindi naman po maramot ang Panginoon. Amen po. Mabuti po ang Panginoon dahil siya yung nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan natin. Minsan nga po, hindi pa natin hinihingi sa Kanya. Andyan na Naka-ready na. So, once po na meron tayong mga kailangan or minsan di ba may naririnig po kayo na quiet lang daw ang Holy Spirit. Parang tahimik lang. Ganun. Pero, minsan siguro, parang kailangan lang na mas napapakinggan natin siya. Minsan parang tahimik lang siya, pero nandyan siya. So, dapat mas i-ask natin or, parang i-ask natin or isik natin yung Holy Spirit din sa buhay natin na mas marinig natin. Minsan kasi, lalo na dito sa mundo, hindi rin naman talaga may iwasan na parang ang ingay-ingay. Kaya, mahalaga po talaga rin na nagkakaroon tayo ng pagninilay-nilay. Kasi, di ba, kapag tumahimik na po yung mundo, wala ka nang naririnig, doon mo mas maririnig at mas malakas mong maririnig kung ano yung sinasabi sa'yo ng Panginoon. And syempre, samahan po natin ng pagbabasa ng Bible, 'di ba na kasi two-way communication po 'yan, hindi naman na parang ikaw lang ikaw yung nagdadasal sa Panginoon. Paano mo maririnig yung gustong sabihin sa iyo ng Lord kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Isang ways and means din po 'yun na para marinig mo yung malaman mo kung ano yung gusto sabihin sa iyo ng Lord. Amen po. And syempre, minsan ginagamit din ng Panginoon yung mga ibang tao para speak para sa iyo. Katulad nga nung tinanong ni Pastor Hoben noong nakaraan, narinig niyo na ba yung si Jesus Christ na tinawag ka ng vocal, di ba? Anak. So, ayun, di ba? Parang ayun, lagi lang po nating mas isik yung salita ng Lord dahil nandun po yung mga kasagutan na kailangan natin And yung bawat hinihingi po natin sa Kanya ay patuloy niyang ibibigay kasi nga po, siya yung tatay natin At kung minsan nga, di ba dito po yung sinasabi nila, yung mga parents nga po, yung mga parents, di ba, pagka may kailangan po yung mga anak nila, minsan hindi nila matanggihan, ganyan. Mabanggit ko lang din po. Kasi parents na pala ko. And then, pero parang one time, nasabi ko po, ay, naiyak ako, hindi naman ako nag-testimony. Parang nabanggit ko po kay Resty, sabi ko sa kanya, ganun pala yun, sabi ko parang, sabi, nasa tiyan ko pa lang yung baby, parang sabi ko sa kanya, pagka nagsha-Shopee ako, dati yung mga gusto ko yung mga tinitignan ko, in-order ko, ganyan. Pero sabi ko, parang ngayon, parang wala na akong gusto. Sabi ko, gusto ko na lang lagi yung para kay baby, sabi ko sa kanya. And, truly, parang,
dito po sa verse na to, dito ko po parang masasabi na ganun po pala yung parang kung yung dito nga po sa katawan natin sa buhay natin dito sa mundo na tayong parents, ibibigay po yung lahat para dun sa anak natin. What more po yung Panginoon na sobrang makapangyarihan, sobrang mahal tayo. Bakit hindi ba niya maibibigay yung mga pangangailangan natin? Sobrang liit po nun, 'di ba? Dahil yung Lord po is sobrang mabuti po at patuloy na yung mga plano ng Lord sa buhay natin is magaganda at mabubuti lang. So, wala pong dahilan para hindi po niya ibigay yung mga inaas po natin sa Kanya. Amen po? Yes. And ayun po, isa rin dito na benefit po is, di ba yung when we have po yung Holy Spirit, pag nabaptize po tayo sa Holy Spirit, yung sabi nga po kanina ni Migs, no, na yung speaking of tongues. So, isa na rin po yung gift di ba? And yung hindi naman po yung Holy Spirit yung magi-speak doon. Kumbaga, kung ano yung sinasabi po ng Spirit, tayo pa rin po, kailangan natin ng cooperation doon na tayo yung mag-i-speak. Hindi yung parang, sige, Holy Spirit, magsalita ka, nagamitin mo yung katawan ko. Para hindi naman ganun po, di ba? Gagamitin pa rin po tayo na, tayo mag-cooperate po tayo na magpapagamit po tayo kumbaga, yung mag-a-agree po tayo doon. And then yung Holy Spirit, yun naman po yung magtuturo sa atin kung ano po yung sasabihin natin to worship and praise Him. Na minsan yun nga po, 'di ba yung pag speaking in tongues, hindi mo naman siya totally inaral, hindi mo siya nabasa lang para i-speak mo siya. Pero yun po yung nagiging pagkakaunawaan nyo kung paano. No, simula po ba nung Sunday, meron nang speaking in tongues dito? Meron na po bang nag-grow dun sa dapat lahat po tayo matuto dahil meron pong benefit ito? Yes. Amen. Yes. So, ayun, ganun lang po kaigsi yung turo ko. Ang pinakamahalaga lang po dito is paano natin i-receive yung Holy Spirit is, syempre, i-ask po natin sa Panginoon. Amen po. Amen. Dahil yun lang naman din po talaga, sa pag-ask po natin sa Kanya, ibibigay niya po lahat ng mga pangangailangan natin. And then, ayun, syempre, i-receive po natin si Jesus Christ as our Lord and Savior dahil kasama po yun kasama na po yung Holy Spirit doon. Na once we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, kasama na po yung Holy Spirit na ibinibigay doon dahil yun po yung promise sa atin Amen po? Amen. And then, dito mo sa mag-question and answer na tayo. Sabi po dito, describe some of the terms the Bible uses for salvation. So, yung kanina sa John 3:3, basahin lang din po ulit. Sabi doon, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, doon po sa John 3:3, ano po yung pinaka-highlight doon na sinabi na, para ma-describe po natin yung salvation. Be born again. Amen. Tama po. And then, yung next po is dun sa Acts 3 verse 19. Sabi po doon, Repent ye, therefore, and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Ayan, alin po yan?
Yung be converted po, no? Yun po yung, kumbaga, pinaka nag-highlight dun para sa terms na ginamit for salvation. And then yung sa Mark 16:16, sabi po ulit doon is, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Alin po doon yung pinaka nag-highlight? Believes and is baptized. Amen. And then yung next po is yung dun sa Colossians 2:13, sabi doon, and you being dead in your sin and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Having forgiven. Amen. And then yung sa Romans 8:9, sabi po din doon, but you are not controlled by your sinful nature, you are controlled by the Spirit, if you have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Have the Spirit of God. And yung last po doon, sabi sa Matthew 25:46, and this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. So, ayun, yung sabi lang, ulitin ko lang din po, no, yung kanina, being born again, be converted, and then believing and being baptized, having been forgiven, having received the Spirit of Christ, and eternal life. Amen. And then yung next question po, sabi dito is, read Acts 11:15. How does this verse describe the experience of the baptism of with the Holy Spirit? And as I began to speak, the Holy Ghost fell on them, as on us at the beginning. Ano po yung best describe doon ng experience? Ano po? Speak. Doon sa verse, isa rin yun, yung speak, and then, yung the Holy Ghost fell on them. Amen. Then, yung next po na question, maliit pala siya. Sabi dito, Jesus' disciples received the Holy Spirit. Sabi sa John 20:22, but a few days later, were actually baptized with the Holy Spirit. Look at and compare this fact. Sabi po dito basahin ko na lang po. Yung John 20:22, sabi po dun, and when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. And then dun po sa Acts 2:1-4, sabi dito, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as a fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So, yung dito po, sabi sagutin ko na rin kasi maliit lang eh. Yung dito sabi po, yung sa John 20:22, the disciples received the Holy Spirit. And then, yung dun sa Acts 2:1-4 po, sabi dun, the very same disciples were then filled with the Holy Spirit, which is an inward and outward immersion. So, ayun nga, yung, dahil kanina, di ba po yung sa, magkaiba yung Holy Spirit, na meron ka lang Holy Spirit, sa dun sa nabaptize ka ng Holy Spirit. And then, yung next po is, Acts 1-8, sabi, what is the purpose of the baptism with the Holy Spirit? Yung Acts 1:8, sabi po dito, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you,
and ye shall be witness unto me both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth. So, ano po ba yung naging purpose nun? Yun yung is to witness, di ba? Yung shall be witness, to empower yung service. Kaya, yung last time po, di ba, parang katulad din ng sinabi kanina ni Migs na bakit kaya minsan hindi, pag kayo nasa stage, hindi naman nag-utter ng speaking in tongues. Diba? Para kasing, minsan hindi naman naiintindihan totally ng mga nakikinig kung ano ba yung sinasabi mo directly. Pero, kaya tayo nagkakaroon ng speaking in tongues sa sarili din natin, or kapag tayo lang sa nagka-quiet time tayo, doon natin siya mas nagagamit is to empower yung to empower to empower and para mas ma-enhance natin kung ano yung kailangan nating malaman pa. And then dito next is yung Acts 2:38 to 39 and 1 Corinthians 1:7. Sabi doon, is the baptism with the Holy Spirit for us today? Ayun, yes. Amen. And then yung next po is sa Luke 11:13, sabi, if you have not received the baptism with the Holy Spirit, what should you do? Ask. Amen po. And then yung last po na question is sabi sa Acts 2 verse 4, will you ask, receive, speak, and worship God in the prayer language that God gives you? Sabi dun sa Acts 2 verse 4 po, and they were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. So, kayo po ba? Anong sagot nyo? Yes, amen. And I will speak, but the Holy Spirit will give me the utterance and the language. So, yun nga po yung kaninang nabanggit ko. Share ko lang din po yung, meron po akong isang experience na nung youth po kami dati sa yung Araneta. Di ba sobrang masarap po sa pakiramdam yun, masarap yung experience na makasama mo yung mga iba't ibang youth na hindi mo kakilala, pero pare-parehas po kayo ng goal eh. Yung makilala nyo si Lord ng mas malalim pa, mas matutunan nyo kung ano yung mga dapat pang malaman, and sabay-sabay po nag-worship doon. Nakakakilabot po yung pakiramdam nun. And syempre, sobrang ramdam po talaga yung Holy Spirit nun. But, meron po akong isang beses na-experience na hindi ko alam kung parang ayaw kong tanggapin na parang speaking in tongues ba yun? Kasi hindi ko siya naiintindihan. Pero yung parang, yung dila ko, kusa talaga siyang nagagagalaw. Hanggang sabi ko, ang galing ng Lord kasi parang hindi ko man maabot nung isip ko kung ano yung pinaka-meaning niya. Pero yung heart ko, alam kong kinakausap ko yung Panginoon na sinasabi ko na kumbaga sinusurrender ko talaga sa Lord ang lahat. And ayun, nung nagtanong po si Pastor Hoben nakaraan, hindi ako magtataas kasi sabi ko, ano ba yun? Yun na ba yun? Siya na ba yun? Pero sabi ko, ayun nga, parang dahil every Thursday po at Sunday nakakapag-aral tayo ng salita ng Panginoon, mas natututunan po natin at mas napapractice natin yung mga bagay na dapat pa nating malaman at mas kumbaga parang yung benefit po mas ma-maximize natin. Amen po. So, ayun po, I encourage din po yung bawat isa na patuloy pa rin tayong mag-seek sa Lord ng mga bagay na dapat pa nating malaman, and even yung everyday na life natin kasi every minute nga po is dapat nating ine-entrust sa Panginoon kasi 'di ba parang konting kibot mo lang, konting galaw mo,
posibleng may mga masamang, kumbaga may mga temptation na lumalapit sa'yo, pero dapat nga, dahil balot naman na po tayo ng Holy Spirit natin at Holy Spirit ng Panginoon, alam po natin na hindi tayo papabayaan ng Lord, basta magtitiwala rin po tayo. Amen po. So, ayun lang po yung aking share, and to God be the glory po. So, tayo na po tayo para sa prayer po. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this night, to God. Thank you, Lord, for giving us, Lord God, the knowledge, Lord God, and wisdom, Lord, na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, patuloy nga, Lord, na sa bawat salita, Lord God, na nabitawan ko, Lord God, na nanggaling sa iyo. We pray, Lord God, na may natutunan ng bawat isa, O God. We pray, Lord God, na sama-sama kami, Lord God, na may experience, Lord God, yung benefits, Lord God, ng Holy Spirit, Panginoon. Patuloy, Lord, na mararanasan namin, Lord God, yung receiving, Lord God, and even, Lord, sa mga hindi pa receive, Lord God, ng Holy Spirit mo, sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, patuloy nga, Lord, na tinataas namin, Lord, yung buhay nila. Ine-entrust namin sa iyo, Panginoon, na gamitin mo rin, Lord, yung mga bawat isa rito, Lord God, na nakapakinig, Lord God, ng iyong salita upang makapag-share, Lord, ng salita mo, upang mapatanggap, Lord God, yung mga tao, Lord God, na makilala ka at ma-receive din nila, Lord God, yung promise mong Holy Spirit na magpapatuloy na mag-encourage sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa gabing ito. Patuloy, Lord, na mas ma-enjoy pa namin, Lord God, yung buhay namin, Lord God, na kasama ka, at patuloy na maranasan namin, Lord God, yung mga mabubuti at magagandang plano mo dito, Lord God, sa lupa, Lord God. Salamat, Panginoon. Patuloy na ikaw lamang ang maitaas at mapapurihan, O God, in Jesus' mighty name. Amen.